Alright, so Teacher Kevin PH, we're back with another video. Ngayon, magbabahagi lang ako ng ilan sa mga tips na alam ko din mga kaibigan based on our experience as a computer technician at the same time a user, no? Para mas humaba ang buhay ng inyong laptop o ng ilan sa mga components. Hindi lang ng laptop as a whole lang pinag-uusapan natin. Pinag-uusapan natin yung patungkol sa mga piyesa, no? Since ang laptop natin hindi lang naman as is laptop 'yan na sasabihin lang natin na sira na yung laptop, no? Baka meron lang specific problem, meron lang specific na piyesa na nasira, and baka naman kailangan lang yon palitan mga kaibigan. So dito, number one thing na kailangan yung tandaan, proper shutting down of your laptop. Meron akong mga clients mga kaibigan na karaniwan pupunta rito, nagkakaroon ng problema sa hard drive or sa SSD, at nagkakaroon din ng problema na kukurap yung OS. It's because of an improper shutdown practice. Ang ginagawa nila, pre-press nila yung button, which is wrong. Gagawin mo lang yan, no? Part of basic troubleshooting yan na kapag ka nag-hang, nag-lag na yung isang laptop. Okay? Kailangan mo i-long press yan. Pero kapag mag-shutdown ka, meron akong isang client na gano'n, ha? Ang problema nun is operating system. And nangyari yon because of improper shutdown. Pag-shutdown, no? Bigla na lang niyang pinapatay yung kanyang computer. For example, meron siyang mga naka-open na mga tabs dyan. May mga programs, softwares, applications na naka-open. Tapos pag mag-shutdown siya, pag tapos na siya, pinipress na lang niya to. Nilolong press na lang daw niya. And that's wrong. Meron tayong tamang pag-shutdown. Pupunta lang kayo dito sa may Windows tab, then shutdown. Hindi yung ilolong press mo yan. Ang tatamaan yan, it's either the SSD or the HDD. Ang mangyayari kasi dyan, parang kapag ka mag-brown out, di ba? Either nakukurap ang OS or pwede rin namang nasisira yung HDD or SSD. Kasi nga, while your laptop is running, gumagana yung mga yan, yung HDD at SSD working. Ngayon, tas bigla mong ipipress to, automatic na parang mamamatay din bigla yon. Especially sa mga hard disk, no? So no, proper shutdown. Number 2, avoid, hindi naman sama-sama, pero avoid turning your computer into sleep. Yung iba kasi ginagawa dyan, meron na akong naging client na ganyan, in which this is true, no? Ugali daw niyang mag-i-sleep lang yung kanyang computer. Naka-sleep lang siya. Ngayon nakakalimutan niya sa bag, nakakalimutan niya kung saan-saan, basta naka-sleep lang mga kaibigan. Yung isang client natin nag-bloat yung battery. It's because ang dami palang mga nagra-run ng mga applications and programs, tapos in-sleep lang niya, klinos, nilagay sa bag, syempre ventilation, so, uminit, ngayon nag-bloat yung battery. Problema yan. Okay. Pangatlo mga kaibigan, from external devices, no? Sa mga flash drive o kahit na ano-ano pang storage drive na sinasaksak natin, make sure na walang virus yon, walang problema yon or whatsoever yung drive. Baka mamaya ma-infect yung ating system. So far, mostly yung ginagawa natin doon na maintenance is syempre nire-remove natin yung mga malwares o yung mga mga virus ng computer ng ating mga clients. So wag basta-basta pasaksak ng kung ano-ano. Alright? Ganun kasimple yon mga kaibigan. Pang-apat naman, kung alam nyo namang babad kayo sa computer, palagi nyong ginagamit yan, make sure, we do advise na gumamit kayo ng ventilator, cooling pad, no? Kahit na in any form of cooling pad, basta makukulen malalamigan lang yung unit natin, especially na kung magdamagan yung trabaho natin, talagang babad yung ating computer, yung overheating problem kasi malaking problema yon kung sakaling matrigger siya, and not just with the laptop as a whole, pero yung ibang mga components na rin apektado kapag merong overheating problem ang ating laptop. Alright? And panglima mga kaibigan, or panghuli natin, syempre self aware dapat tayo na
yung gadget natin hindi yan pang forever. And madaling masisira yan kung careless tayo at hindi natin um, inaayos ng tama yung ating device. Nahulog, nabasa, nabuhusan ng tubig or whatsoever, mabilis talagang masisira yan. So yun lang, yung ilang mga tips natin para magtagal yung gadget niyo, especially natandaan niyo sa overheating. Marami namang cooling pad na nagkalat dyan sa may Shopee or sa mga online platforms, online selling platforms. Thank you for watching. That's our tip for the day. Tip for the day. Mwah, chup chup.